Amber POV. Marahang nagmulat na mata si Amber upang mapapikit lang ulit nang dahil sa malakas na sinag ng puting ilaw na nasa kisame ng silid na kinaroroonan niya. Napangiwi siya na makaramdam ng bahagyang sakit sa kanyang katawan. Wala sa sarili siyang napahawak sa noo at muling ibinukas ang mga mata. That's when she saw an IV line connected to her left hand. Bakit ako may ganoon? Nasa ospital ba ako? Dumako ang kamay niya sa kanyang leeg na makaramdam siya ng kakaiba doon. Nagulat pa siya na makapa niya roon ng isang neck brace. Paanong? At sa isang iglap, ang mga alaala ng aksidente ay nag-flash sa kanyang isipan. Binalot muli siya ng takot at pag-alala. Nangilid na ang luha niya. Ang akala niya katapusan na niya kanina. Mabuti na lang. She carefully turned her head towards the door when it opened. Amber, you're awake! Ani Bianca. Nagmamadali itong humakbang palapit sa kanya. Bitbit ang mga dala nitong ilang bag ng pagkain. Agad nitong inilapag sa mesa ang mga dala-dala nito bago umupo sa gilid ng kama. Are you okay? Do you remember me? Ako to, si Bianca, your best friend. Hinawakan pa nito ang kamay. Binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti. Buo ang mga alaala ko, Bianca. And I feel quite fine, I guess. Aniya, bago umuwi nang subukan niyang gumalaw ng kaunti. No, don't move. Mabilis na saway sa kanya ng kaibigan. The doctor said, you have to limit your movement as much as possible. Kaya ko pa naman maglakad, di ba? Tumango ito. You sprained your left foot. The rescuer said, naipit daw ang paa mo due to the impact. You also have a small bump in your head. Plus, you have to wear that neck brace for at least a week. But aside from that, you are generally okay. All the test results are all normal. Nakaramdam siya ng ginhawa. Mabuti na lang at hindi siya gaano naparusahan sa aksidente. Kung hindi, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalis sa isip ang masasamang iniisip. Amber, may problema ba kayo ni Sebastian? Nito sa kanya. She saw concern on her best friend's eyes. Ganun ba siya talaga ka-transparent sa kanyang nararamdaman? Why do you ask? Inosenteng tanong niya kunwari. Tanong ko lang, kasi ayon sa initial investigation, you're driving without brakes. Magpapatiwakal ka ba? Nanlaki na ang mga mata niya. Nagdadrive ako na walang ano? Hindi makapaniwalang umpisa niya. Napahawak pa sa neck brace niya dahil biglang nanakit ang kanyang leeg sa narinig. Paano walang brake ang kotse ko? Okay naman yun kaninang umaga. Kumurap ang kaibigan. Are you sure? Sabi kasi ng umiling ito. Pag-usapan na lang natin ang nangyari sa ibang pagkakataon, Amber. Ayoko magalit ka. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka. Anito, bago tumayo at humakbang patungo sa mesa. Mabilis inilabas ni Bianca ang ilan sa mga pagkain na binili nito. Paano mo ako nahanap? Tanong niya maya-maya. The resident saw you and called the police. Buti na lang nandun pa kami ni Chini at Marley. Paliwanag ni Bianca habang ang mga mata ay nasa ginagawa pa rin ito. Nandoon ang mga medic na makarating kami sa pinangyarihan. Kaya naman sinundan ka na lang namin dito. Umuwi na si Chini at Marley. Sabi ko sa kanila, ako na lang may iwan hanggang wala pa si Sebastian. Sebastian? Biglang kumurot ang puso niya sa pagbanggit ng pangalan ng asawa. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ng sarili sa pag-iyak. Wala siyang lakas ng loob na sabihin kay Bianca na hindi siya pupuntahan ng kanyang asawa. Hey, are you okay? May masakit ba sa'yo? You look like you're about to cry. Anito, nang mapansin ang pangingilid ng luha niya. Do you want me to call the doctor? No. Mabilis na tutol niya. I'm just still shocked about the accident. Sandali siya nitong pinakatitigan bago ito tumango-tango. Are you hungry? Would you like something to... Nabitin sa ere ang sanay sasabihin ni Bianca nang tumunog ang cellphone nito. Tahimik siyang nakamasid
Habang sinasagot ni Bianca ang telepono nito. Victor, oo, nandito pa ako. What do you mean you can reach him? Na-aksidente si Amber. Wala akong pakaalam. Dapat nanditong lalaking yon. Gigil na sabi ni Bianca sa kapatid nito. Bianca, tawag niya sa kaibigan. Sebastian is out of the country. He won't come. Aniya rito, pilit niyang pinigilan ng kanyang emosyon. Ayaw niyang umiyak sa harap ni Bianca dahil magtatanong lang ito. At sa sitwasyon niya ngayon, hindi niya alam kung matatansya pa niyang kanyang emosyon. Baka masabi lang niya mga bagay na hindi niya dapat dibdibin dito. At mas lumaki lang ang problema. Bianca has always been protective of her. At ayaw niyang idamay pang kaibigan sa problema niya. Desisyon niya ang magpakasal kay Sebastian. At dapat niyang harapin ang mga kahinatnan ng kanyang mga aksyon ng mag-isa. Tumango si Bianca. Tawagan kita ulit, Victor. Anito, bago pinuto lang tawag. Was that the reason why my calls nor Victors won't go through? Tumango siya kahit hindi niya sigurado. Oh well, siguro kailangan kong tawagan si Tita Divina. Dapat malaman lang ng mga sweet ang tukol sa'yo. No. Mabilis niyang tutol. Taranta pa siyang napaupo sa kama. I mean, hindi ba pwedeng umuwi na lang ako? Ayoko mag-alala sila sa akin, tsaka yung dad ni Sebastian. Hindi niya itinuloy ang sasabihin niya, ngunit binigyan siya nito ng nakakaalam na tingin. Lumapit na ito sa kanya ulit. Sigurado ka bang magiging okay ka sa bahay mo? Alam mo namang maaari ka magstay sa amin at I'll be fine, Bianca. Gusto ko na lang sanang umuwi sa bahay ko, kung pwede na. Okay. Kung yan ang gusto mo, pinayagan ka na ng doktor na umuwi kanina pa sa ER. But I insisted on getting your room. Huminga na malalim ang kaibigan. Very well. Kung gusto mo nang umuwi ngayon, I can arrange that for you. Just wait here. Ani pa nito bago lumabas ng hospital room. Nang mapag-isa si Amber, inabot niya ang kanyang bag sa side table. Kinuha niya mula roon ang cellphone niya at tiningnan kung may anumang message o tawag galing kay Sebastian. Pero katulad ng mga araw na nagdaan, wala. Hindi na siya maaalala ni Sebastian. Tuluyan ng tumulo ang luha niya. Naiinis na naman siya sa kanyang sarili. How pathetic she was for expecting something from Sebastian, or she was just his contract wife bound by everything but love. Mabilis siyang nagpunas ng luha. Kung ito na ang simula ng pagtatapos ng kasal nila ni Sebastian, malugod niya itong tatanggapin. Total naman, tapos ng obligasyon nito kay Grandma Imelda. Tapos na rin ang obligasyon niya kay Marie at sa mga kasamahan nito sa Gold Hotel. Their marriage had already served its purpose. Kailangan na niyang mag-move on. Ang puso na lang niya ang problema. Kung paano niya kakalimutan si Sebastian, ang pinakaunang lalaking minahal niya. Nagulat pa si Amber nang tumunog ang cellphone niya. Sandali siyang nabuhayan ng loob. Ngunit nang tingnan niya ang pangalan ng caller sa screen, malungkot siyang ngumiti. It was not Sebastian. It was Drew. Maingat na inalalayan ni Drew si Amber sa pagbaba sa kotse nito. Ang binata at si Amber ang naghatid sa kanya pa uwi. Nang mabalitaan ni Drew ang nangyari sa kanya, Drew rushed to the hospital to see her. Ilang beses niya tong sinabihan na wag niyang pumunta dahil pauwi na siya. Pero nagpumilit ito. Ang ending, pag nito roon, she was just about to leave the hospital. Kaya naman nagboluntaryo na lang tong ihatid siya pauwi. Bianca was with them too, na tila imbyer pa rin kay Drew dahil panay ang irap nito. Careful, Amber. Gusto mo bang buhatin kita? Anang binata sa kanya na matagalan siya sa paghakbang nang tuluyan siya makababa ng sasakyan. Hinawakan na nito ang kamay niya, subalit mabilis din niyang binawi ang kanyang kamay sa binata. Hindi na, wag na. Okay ako, kaya ko. Aniya rito bago nag-concentrate sa paglalakad. Subalit nang si Bianca nang tumulong sa kanya, hindi siya tumanggi. Nagkukumpulan na naman ang mga kapitbahay niyang chismosa sa harap ng kanyang bahay. Mukhang may data gathering na naman at mamaya ang diskusyon sa tindahan ni Aling Lolita. Lihim siyang napailing at pinagpatuloy ang paglalakad. Ilang sandali pa
Narating na rin nila ang front door ng kanyang bahay. Si Bianca na ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Matapos niyon, muli siya nitong inalalayan papasok ng bahay at marahang pinaupo sa sofa. "Oh my God! That's a full cardio workout." Hinihingal na sabi niyang kaibigan at umupo na rin sa tabi niya. Humalakhak si Drew at pinanood silang naghahabol ng hininga. "You could save yourself from the work if you'd only let me carry you, Amber." "Yes, nice try, mahilig na lalaki." Sagot ni Bianca at umirap ulit. Nalukot na ang mukha ng binata. "Why in the world would I?" Marahas itong umiling. "Hoy, nakakairit ang babae. I'm warning you." "Hindi ako natatakot sa iyo, Andrew." Anito. Walang imiktong nagtungo sa ref niya at kumuha doon ng bottled water. Inabutan din siya nito ng isa. "What about me?" Reklamo ni Drew. "Talaga? Hindi ako katulong, Drew. Kumuha ka ng isa para sa iyong sarili." Sagot ni Bianca na bumalik sa tabi niya at doon ipinagpatuloy ang pag-inom ng tubig. Bumubulong ang binata papunta sa kanyang ref. Pinigil niya ang matawa. Naaliw siya sa asaran ng dalawa. Kung sa bagay, kahit noon pa man, madalas na mag-asaran ang mga ito. And now that she's thinking about it, they would look cute as a couple. Yun ay kung hindi nila masasakal ang isa't isa pagdating ng araw. She smiled on the thought. Baka si Bianca mismo ang sumakal sa kanya dahil sa mga naiisip niya. "Sigurado ka bang magiging okay ka dito mag-isa?" Tanong ng kaibigan sa kanya. Maya-maya, maliit siyang tumango. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung kaya niyang buong magdamag na wala siyang kasama. Kung yun nga lang paglalakad papasok kanina sa bahay niya, ay mahirap na. Paano pa kayang pag-akyat sa kanyang kwarto? Pero ayaw niyang obligahin ng kaibigan na samahan siya. Hindi sanay si Bianca sa maliit na kwarto at kama. Isa pa, alangan namang patulugin niya to sa sala. Silid lang niya ang may aircon. Talagang hindi pwedeng matulog doon ng kaibigan. Titiisin na lang ni Amber ang mag-isa, kaysa naman maabala pa ang kaibigan. Sangkatutak na stress nang inabot nito sa kanya, wala nang maiskandalo sila ni Sebastian. Tapos ngayon, unang araw niya sa pagbabalik trabaho, na disgrasya pa siya. Ibang klase talaga mga kamalasan sa kanyang buhay. Para mga lintang kapit ng kapit. "Maaari kitang samahan dito, Amber, kung gusto mo." Untag sa kanya ni Drew maya-maya. Magsasalita na sana siya nung unahan siya ni Bianca. "Hey, Di Ocampo, tumigil ka. Kung hindi papayag si Amber na makasama ko siya, bakit kanya papayagan? Last time I checked, your name is not Amber. Why are you answering for her?" Ani Drew. Naningkit na ang mga mata ng kaibigan. Gusto ko na sana magpahinga na mag-isa." Aniya sa dalawa at ipinaglipat-lipat ang tingin. "Tawagan mo ako pag may kailangan ka. I swear, I'll be here instant." Ani Bianca bago marahang humalik sa kanyang pisngi. "I'll see you in the morning." Anito. "I'll be here in the morning too." Segunda ni Drew. "No, you won't." Ani Bianca bago nagpatiuna paglabas ng bahay niya. Nagkakamot ang batok na sumunod naman ang binata sa kaibigan niya. Ilang sandali pa, tuloy na siyang napag-isa. Sinubukan niyang tumayo at maglakad patungo sa hagdan. Ngunit ang pag-akyat sa hagdan gamit ang kanyang nasugatan na paa ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Napilitan tuloy siyang umupo sa hagdan at doon hintayin ang pagbabalik ng kanyang lakas. At habang habol niyang hininga, ay nilulunod ng katahimikan ang bahay niya. Muling napuno ng maraming agam-agam at katanungan ng kanyang isip. Gustong-gusto niya noon ng katahimikan na dulot ng pagiging mag-isa. Nabuhay siya kasama nito sa loob ng maraming taon. Sanay na ako. Pero ngayong malaki ng pagbabago sa kanyang buhay, hindi na niya sigurado kung mahal pa ba niyang katahimikan o kinamumuhian na niya to. Maingay kasi mga katanungan sa kanyang isip. Naghahanap ng sagot na hindi naman niya maibigay. Nagliligalig din ang lungkot na lagi na niyang kasama mula nung maulila siya. Nang pumanaw ang kanyang ina, alam na ni Amber sa kanyang sarili
na hindi siya pwedeng umasa sa iba para mabuhay. Kaya naman tiniis niya lahat ng hirap, pagsubok, at kung ano mang ibigay ng langit sa kanya. And she had been successfully doing that for the past 8 years of her life. Pero bakit ganon? With all the things that has been happening in her life lately, parang hindi na siya yung dating Amber na kinakaya ang lahat, kahit mag-isa. Parang hindi na siya ang dating Amber na pinipilit na wag maging mahina. She felt different, weird, and most of it falls on the fact that she longs for Sebastian to be with her at that very moment. Tulad ng paraan na pananatili nito sa kanya noong nasaktan siya sa lake. At masakit sa kanya na malaman na hindi ito makakasama kahit gaano pa niya kagusto. Hindi niya kayang panatilihin si Sebastian sa buhay niya kahit gaano niya ito kamahal. Pumatak na ang luha niya. Naawa na naman si Amber sa kanyang sarili. Alam niyang pagmamahal niya sa peking asawa ay hindi magdadala sa kanya sa kung saan, sa kahit saan. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang puso na masaktan para rito. Gaano man to kasama pakinggan. Ganyan siguro nagagawa ng pag-ibig. Binabago ka nito. Minsan para sa kabubuti, minsan para sa mas masahol pa. At sa kaso niya, mukhang for the worst. Mabilis siyang nagpunas ng luha at mahigpit na kumapit sa balustre ng hagdan. Inipon niya ang lahat ng lakas at kalooban na natitira sa kanyang katawan para iangat ang sarili mula sa paghakbang ng kanyang kinauupuan. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay ubos na ang lakas. Wala siyang nagawa kundi muling maupo. Tinakpan niya ang kanyang muka gamit ang kanyang kamay at nagsimulang umiyak na mapait. Hindi pa niya nararamdaman ang kawalan ng pag-asa sa kanyang buhay. Ngayon siya nagsisisi kung bakit hindi lang siya pumayag na samahan siya ni Bianca sa magdamag. Maya-maya pa, nakarinig si Amber ng mga yabag papalapit sa kanya. Na mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang pamilyar na figura ni Sebastian na naglalakad papunta sa kanya. Tumigil ito sa mismong harapan niya at ngumiti. Napakurap si Amber at hindi makapaniwala sa nakikita. Paano mo? Inabot ni Sebastian ang kanyang muka at pinunasan ang mga luha niya gamit ang mga kamay nito. Naramdaman ko na kailangan ako ng asawa ko. Tsaka hindi nakalak ang pintuan mo. So I invited myself in. Sagot nito. Are you really here? Garalgal ang tinig na tanong niya at naguguluhan pa rin. Marahan itong ngumiti at hinaplos ang kanyang pisngi. Oo, Amber, nandito ako. Without another word, he gently scooped her on his arms, instantly pushing her emotions to the edge. Ang init nito ay dumapo sa kanya habang hawak niya to malapit sa tapat ng puso nito. Talagang nandoon ito. Nandiyan si Sebastian para sa kanya. Saan tayo? Anito. Sa kama. Kandautal niyang sagot. Tahimik na umakyat ng hagdan si Sebastian habang karga siya hanggang sa marating nila ang mismong kwarto niya. Marahan siya nitong inihiga sa kama bago binigyan ng maikling halik sa labi. Good night, Mrs. Smith. Nandito ako hanggang umaga. Ani Sebastian bago siya kinumutan. Nang magmulat sa Amber kinabukasan, nang hinayang siya na mapagtanto niyang mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto. Mataas na ang sikat ng araw mula sa kanyang bintana. At kahit nang umagay mukhang payapa, hindi niya mapigilan ang malungkot dahil wala na si Sebastian sa kanyang tabi. Ano gusto mo? 24/7 nakadikit sa'yo yung tao? Sino ka ba? Saway sa kanya ng isip niya. Inuumaga na naman siya ng kanyang lohika. Hindi man lang siya pinagbigyan sandali na damhin ang moment nila ni Sebastian kagabi. Napangiti siya nang maalalang nangyari ng nagdaang gabi. True to his word, hindi na umalis si Sebastian sa tabi niya. Ang init at presensya nito ang bumalot sa kanya buong gabi. And she must say that last night was one of the sleep she had in a long time. Para tumabi lang, bigay na bigay ka naman sa karupukan mo. Saway ng kanyang isip. Kontrabida talagang lohika niya ngayong umaga. Pero mabuti na rin yun. Dapat talaga niyang bantayan ang sarili at all times
dahil mabilis siyang makalimot pagdating kay Sebastian. Gaya na lang kagabi, nangako na siyang lalayuan si Sebastian, dahil alam niyang yun ang makakabuti sa kanyang puso, kaya nga siya naglaya sa penthouse ng asawa dahil ayaw na niya sana tong makita pa para maseryoso niya ang pag-move on kahit na wala namang taga silang relasyon sa isa't isa. Pero isang lapit lang ni Sebastian sa harap niya, bigla siyang nagka-amnesia. In-enjoy pa niya talaga ang pagbuhat at pagtabi nito sa kanya kagabi. At ngayon na siya ay may sapat na isip na upang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Kumpirmado, bruha talaga siya. Kaya, anong gagawin niya sa mga alaala ng kagabi? Panatilihin ang mga ito? Expect more from Sebastian dahil sa kanila? Or hurt herself with them? Ibang klaseng trip din talagang gusto niya minsan. Bad trip? Ngayon naiintindihan ko na kung bakit umagang-umaga pa lang paninang saway sa kanya ng isip niya. Paano? Mabilis talaga siyang makalimot. Natural na lumalabas ang kakarengkengan at karupukan niya kapag nandyan si Sebastian. And now looking back, mukhang totoo nga. The more you hate, the more you love. Peste talaga. Napaira pa si Amber bago marahang bumangon sa kama habang nakaalalay ang isang kamay niya sa kanyang neck brace. Tinanggal na niya ang kumot at agad niyang nasilayan ang kanyang paang nakabenda. Sinubukan niyang igalaw ito ng kaunti para lamang mapangiwi na makaramdam ng sakit. Siguro nga tama ang kanyang doktor. Hindi niya dapat pilitin na gumaling agad ang kanyang katawan. Sinabi yun sa kanya ng kanyang attending physician nang tanungin niya kung after 3 days pwede na siyang bumalik sa pagtatrabaho. Subalit imbis na pumayag, lalo pa nitong hinabaan ng kanyang pahinga. 2 weeks. Her doctor advised her to stay at home and have a complete rest for the next 2 weeks. Ano namang gagawin ko sa bahay sa susunod na 2 linggo? Kayong ni hindi naman siya makakilos ng husto dahil sa kanyang injury. Staying at home would win bliss if she's well. Pero yung ganitong may iniinda, sigurado siyang mahihirapan lang siya. Napabuga na si Amber ng hininga. Mamaya na niya iisipin kung anong pwede niyang gawin ngayon nakakulong na siya sa bahay sa susunod na 2 linggo. Ang dapat niyang gawin, hatakin ang kanyang pang-upo mula sa kanyang kama dahil malapit nang pumutok ang kanyang pantog. Maingat na ibinaba ni Amber ang kanyang paa sa sahig, making sure na to put too much pressure on her injured foot. Matapos niyon, unti-unti na siyang tumayo mula sa kama. Nang tuluyan siya makatayo, doon pa lang niya nararamdaman na hindi lang paa at leeg niya ang masakit. Mukhang bawat himaymay na mga muscle niya sa katawan ay masakit. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalubha ang pagyanig ng kanyang katawan sa aksidente. I really have to take things slow, aniya sa sarili, bago siya nagsimulang maingat maglakad patungo sa kanyang pintuan. Subalit hindi pa man niya tuluyang nararating ang pinto, bumukas na yon at bumungad si Sebastian. Salubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa kanya. Hindi ka ba pwedeng makinig sa mga instruction sa iyo, Amber? Bahol pa sa iyo ang magagalaw. Bakit nakatayo ka na? Agad siyang naputulala rito. His presence was sending all of her senses toward the edge again. For a moment she cannot even think straight. Akala ko umalis ka na. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Sebastian. At bakit ko naman iiwanan ng injured kong asawa? Napakorap si Amber na mag-cartwheel ang puso niya nang tawagin siya nitong muli bilang kanyang asawa. Kahapon pa niya tinatawag na wife na magaling na lalaki. Pero gustong-gusto naman niya. Amber, untag nito sa kanya maya-maya. Tumikhim siya at inayos ang kanyang wisyo. Kailangan kong umihi, deklara niya. Hindi na sumagot si Lorenzo at agad tong lumapit sa kanya. Walang sabi-sabi siyang pinangko. Wala sa sarili niyang ipinulupot ang mga kamay niya sa balikat ni Sebastian na magsimula na itong bumaba sa hagdan. They were silent the whole time, and because of that, she has become aware for the slight drumming of his heart. Kung bakit, hindi niya alam. Baka nabibigatan to sa kanya.
Bigla tuloy siyang nahiya. Talaga kaya mabigat ako? Kaya mabilis nung napagod sa pagbubuhat sa kanya? Ngunit hindi siya nakakain ng tama nitoong mga nakaraang araw. Lalo pat kinonsumi siya ni Sebastian ng ilang araw nitong hindi pagpaparamdam. Her appetite was close to zero for the past days. Dapat ba talaga mag-diet rin siya? Napingawi siya ulit. At bakit ako magdadayet para gumaan ako? Inaasahan ba niyang buhatin siya ulit ng ganito? Naikuyom niya ang kanyang panga at unti-unti na naman niyang nilulukob ng espiritong kapestehan. Damn! Bulong niya. Anong sabi mo? Tanong na magaling na lalaki at niyuko pa siya. Ano? Wala. Pwede mo naman siguro akong ibaba. Nandito na naman tayo sa sala. Ilang hakbang na lang. Hindi na naituloy na Amber ang nais niyang sabihin nang lalang bilisan ni Sebastian ang paghakbang patungo sa CR. Maingat siya nitong inilagay sa mismong loob ng banyo at na mag-angat siya ng tingin upang sana'y magpasalamat. Doon lang niya napagtanto ang gahibla na lamang palang pagitan ng kanilang mga muka. Muli nawala siya sa paningin niya. Nakalimutan ang lahat ng binabalak at itinuro niya sa kanyang sarili nitong mga nakaraang araw. At sa isang mabilis na galaw, sinakop ni Sebastian ang kanyang labi sa isang matamis na halik. Iba-iba sa mga halik na pinagsaluhan nila noong nag-iinerte pa sila. Sa pagkakataong to, naramdaman niyang totoong halik na iyon. Makalipas ang ilang saglit, ay tinapos na ni Sebastian ang ginagawa. Pareho silang hinihingal. His eyes mirrored her own loss in that sea of confusion they are in. Maya-maya pa, masuyo nitong kinintalan ng halik ang kanyang noo. Good morning, Mrs. Smith. Bulong ni Sebastian bago nito hinila pasara ang pinto nang lumabas ito ng banyo.